Alright, so hello mga sir. Part-time mechanic is back. Kamusta na kayo? Shoutout sa aking solid followers at saka ating solid subscribers. For today's video mga sir, may i-share lang ako sa inyo about dito sa ECU ng Inmax version 2 na Y-Connect. Bakit parating nasisira? So dito mga sir, marami akong ECU dito na ni-repair. So apat na ECU ng Inmax version 2 na Y-Connect at saka isang Aerox. So ayan mga sir. So dito rin, ayan. So meron tayong Inmax ito na version 2 na Y-Connect. So iniwan na to ng may-ari dito sa atin para ma-repair yung kanyang ECU. Saka meron din tayong Aerox mga sir na nawala yung kanyang susi at saka nakalimutan yung code. So mga sir, nag-offer na rin na si part-time mechanic ng key programming, no, para doon sa mga nawala ng susi at saka di na alam kung ano yung code. So message lang po kayo mga sir dito sa aking Facebook page, no. Nag-offer kami ng ECU repair at saka mga sir, ito rin mga EBS repair. Ito nga, may mga ni-revive ako dito na EBS board. So try ko munang ayusin. So alright mga sir, balik tayo sa topic na bakit laging nasisira yung ECU ng Inmax version 2 na Y-Connect. Mga sir, this is not isolated case. Pero sa totoo lang, marami na talaga akong na-encounter na Inmax version 2 na Y-Connect na talagang sirain po ang kanilang ECU. Ito mga sir, patunay lamang ito mga sir na ito, yung mga ECU dito ngayon sa akin, patunay lang yan na sirain talaga ang ECU ng Inmax version 2 Y-Connect. So, andyan na yan sa inyo kung magagalit kayo sa akin. So, as usual naman sa lahat ng mga mekaniko, ito talaga yung parating nilang na encounter na nasiraan sila ng ECU ng Inmax version 2 na Y-Connect. Dito kami sa Mindanao mga sir, sa Tacurong City, Sultan Kudarat. So, message nyo lamang ang aking Facebook page kung gusto nyo magpagawa ng ECU, EBS, and others electrical issues sa inyong mga unit. Thank you so much mga sir. Have a nice day. Ito mga sir yung mga ECU na ginagawa natin ngayon. So ito, may mga EBS board ako dito na try natin na i-revive kung makaya pa. Yan, may inayos tayo dyan sa board. Then nagre-repair din tayo ng EBS motor or yung kanyang EBS system from Esperanza, Sultan Kudarat ito. Then meron tayong isang ECU dito. Ito ECU ng Inmax version 2 na Y-Connect. Bagong-bago pa lang ito mga sir, tingnan niyo. So bagong-bago pa lang yan. So sira naman yung kanyang ECU. Then ito kay Sir Ezekiel ng Pulumulok, South Cotabato. Ito yun siya. Then ito rin yung ECU ng taga Marble, nakalimutan ko yung pangalan. Then ito rin ECU rin na malapit na to sa Kurong, dito lang sa atin. Then ito rin yung ECU ng Aerox. Ito mga sir, nasira to dahil kakabomba noong New Year. Yan, so sa mga mahilig magbumomba dyan ng kanilang mga motor, so ito po, isa rin to sa naapektuhan. Sira yung kanyang ECU. Ito mga sir, na check ko na to, beyond repairable na po yung ECU niya. No, kasi walang problema yung kanyang mga MOSFETs o yung triggering device, pero yung kanyang board mismo, no, halos 3 araw ko na yan na tinicheck kung ano talaga yung nagiging sira. Right, so mga sir, meron tayo ditong microscope para sa mga maliliit na mga piyesa, malaman natin kung ano yung sira talaga. Right, so itong kay Sir Ezekiel, so natapos na to. So ito ngayon yung itatry natin dito sa sa isang Inmax, no. Mga sir, kung okay yung ECU, redondo lang yan siya at hindi yan siya magtuloy kasi hindi niya ma-recognize yung remote.